Welcome sa lahat sa video channel na ito. Ngayon ay ipinakita namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Jerusalem Monastery sa Romania. Salita ng Diyos sa Apocalyptic Fire Bahagi 1. Mga anak, magpakatatag kayo, dahil kahit ang mga bato ay laban sa inyo, dahil may mga demonyo lamang sa paligid niyo, mga antikristo lamang sa bawat hakbang, dahil mas mahirap para sa inyo, kaysa sa mga banal na naninirahan dito bago kayo. Mga demonyo lang sila na niloloko ka. Magpakatatag ka at magbantay, dahil hinihintay ka ng Ama. Huwag hayaang ibuhos ng anghel ang saro, naghihintay pa rin ang aking Ama. O aking mga anak! Alam ba ninyo na may mga lobo na nakadamit ng tupa sa gitna ninyo? Ganito nila itinatapon ang mga perlas na kanilang natanggap. Wala silang awa. Narito kung paano nila ito itinatapon at pinagtatawanan. Huwag kang malungkot. Hindi lahat ay papasok sa aking kaharian ng nagmamadali. Kung paanong nangyari sa baha, gayon din naman ngayon pagdating ng apoy, at ikaw, na naglagak ng iyong pag-asa sa Ama, ay hindi masusunog. Pagsikapan mong tuparin at bantayan ang ibinigay ko sa iyo. Tinatakpan ko kayo, at ang iba ay lalapit sa inyo upang makatakas, ngunit sila ay darating ng walang kabuluhan, sapagkat sasabihin nila, mga Kristiyano, iligtas mo kami, ngunit wala kayong anumang pakinabang sa kanila, at kayo ay iiyak ng mapait. Huwag iwanan ang pagdarasal sa hating gabi, sapagkat ito ay magliligtas sa iyo mula sa galit na darating. Aking mga anak, may digmaan, at ang mga ibon ay aakyat sa langit, na ang lupa ay mapupuno ng mga gas, at ang mga isda ay magtatago sa pinakamalalim na buhangin. Ito ay sa buong mundo. Hindi magkakaroon ng hindi mapupula na lupa at hindi maaabala na tubig. Walang matitirang kagubatan na hindi nasusunog. Napakaraming makakatakas, yaong mga nakasulat sa aking aklat, ikaw ay titingin ng may luhang mga mata sa mundong tatakas, at walang mapagtataguan sa aking puot, ang salita na aking sinalita, at umiyak sa panahon ng baha, ay tumigil, ngunit ito ay magiging mas masahol pa kaysa sa baha, at tulad ng apoy ng Sodoma at Gomora ang apoy na kung saan ang kasamaan ngayon ay hahampasin ng Panginoon. Tandaan ang mga salitang ito, dahil may hangganan ang mga ito, Romania, paano ka mananatiling tiwangwang at walang awa at walang kapangyarihan kung pinahintulutan mo ang iyong sarili na pangunahan ng mga kasalanan at ng mga banyagang katawan na pumasok sa hangganan sa iyo, buksan mo ang iyong puso, sapagkat ang apoy ay nagmumula sa Sodoma at Gomora. Tulad ng bukas ng umaga makikita mo ang apoy na nagniningas sa iyong bahay, at kung paano ang lahat ng mga baka ay sumisigaw at tumatakas sa takot na may apoy sa kanilang mga likod. Tumingin ng mabuti, dahil ang mga nakikita mong walang laman, at nakikipag-usap sa mga batang lalaki, hindi mo na sila makikita muli, dahil ang mga iyon ang nagdala ng wakas sa lupa. Mga anak, huwag niyong hayaang makapasok ang mga bagay na ito sa inyong mga tahanan. Huwag hayaang makapasok ang apoy sa inyong tahanan. Naway makita ng Diyos ang tanda sa iyong bintana na maaari kang makatakas. At kung papasukin mo sa iyong bahay ang iyong mga hubad na anak na babae, at ang iyong mga anak na lalaki tulad ng sa Sodoma, ng mundo, kung gayon ay hindi ka makakatakas, at ang iyong bahay, at ang iyong baka, at ang iyong mga ari-arian ay masusunog. Narito, aking Kristiyano, tingnan mo kung ano ang nasa labas, dakilang pagpapatutot. Tingnan mo ang nasa labas, lasing na lasing. Ito ay kamatayan sa labas, ito ay isang aksidente. Isuot mo ang iyong damit at huwag lumabas ng hubot-hubad. Ano ang nasa labas lahat ay tumatawag sa apoy, lahat ay tumatawag sa baha. Ang pakikiapid ay tumatawag ng baha, at ang pakikiapid ay tumatawag ng apoy, sapagkat ang apoy ang nagpapasigla sa katawan, o Kristiyano, bata at matanda. Konsultahin mong mabuti ang iyong buhay, baka mahulog ka sa apoy na nagbubuka sa lupa. Hanggat ang lupa ay mahaba at malawak, magkakaroon pa rin ng apoy, isang dagat ng apoy. Ang lahat ay masusunog, kapwa sa hangin at sa tubig. Ito ay sisindihan sa pamamagitan ng paghawak mo ng sigarilyo sa iyong bibig. Daniele, umakyat ka sa taas at tingnan mong lahat sila ay may mga sigarilyo sa kanilang mga bibig. Sino ang magwawalis nitong basket? Mga anak, bakit niyo ginawang buga ng usok ang inyong bibig at lalamunan at dibdib? Itigil ang pagsunog ng iyong bibig. Ama, dahil ang lahat ay patatawarin, ngunit ito ay hindi patatawarin, dahil walang makakatakas sa iyo.
Inagaw ng pagmamataas silang lahat para manigarilyo, kapwa lalaki at babae. Tingnan mong mabuti, dahil kung ano ang nasa mundo ngayon ay ang pagkawasak ng mundong ito, dahil kung ano ang ginagawa ng tao, ay hindi pa sa simula ng panahon. Anong meron ngayon? Anong meron ngayon? Ang grabnik ay nagdadala ng apoy at paghatol. O, Kristiyanong ama, kung minsan ay parang gusto kong sunugin ang lupang ito, ibagsak ito, ginagawa itong baging, ngunit hindi ako pinahihintulutan ng aking ina. Anak ko, sabi ng aking ina, maraming nagmamahal sa akin, at inaalis sila ng alak. At pagkatapos kong magkamali, sasabihin ko, patawarin mo ako, ina ng Diyos. Anak ko, ano ang hindi mo magagawa para sa mga makasalanan? Mula sa alak na kanilang ginagawa, ang alak ay nasira at sinira ang mundong ito. O aking anak, bumalik na may awa sa mundong ito o, mga anak, ano ang gagawin ko sa alkohol? Nagsasalita ako sa espiritual. Ano ang gagawin sa alkohol? Nasinira niya ang mukha ng tao. Ang alkohol ay nagmumula rin sa kahoy, at mula sa rye, at mula sa mais, at mula sa trigo, at pinagpala ng Panginoong Jesus na huwag gumawa ng alkohol. Ama, kapag lumuhod ka, manalangin na huwag kang manabik sa alak, dahil hindi darating ang Diyos upang iligtas ka, tumakas at iiwan ka. Hindi na tumitingin ang Diyos sa umiinom ng alak. Ang alkohol ay nasusunog ng higit pa at higit na katulad ng anumang bagay sa lupa. At may isa pang damo na dinadala ng tao sa kanyang bulsa, mahanap mo ito kapwa sa mga bata sa paaralan at sa mga umalis sa paaralan. Mula sa damong ito at mula sa alak ang apoy ay nagsisimula, dumating ang apoy at susunugin ang lahat at gagawa ng bagong lupa, at huwag kang matakot na susunugin din kita, ngunit huwag kang uminom ng alak. Naniniwala? Kahit na nag-ayuno ka ng 1 buwan, at uminom ng alak ng 1 beses, kakainin ka ng apoy. Darating ang kaparusahan sa masasamang ayaw maging tapat, na marami sa inyo ay may mga kapatid na mapapahamak. Bumalik ka sa iyong katinuan, dahil ang kawalan ng pananampalataya ay tumatakbo ng husto. Kahapon siya ay tapat at ngayon ay hindi, sinira siya ng kanyang mga gana. Mga anak ko, magbukod kayo, sapagkat sila'y mag-aapoy na parang gas, gayon ang makasalanang tao ay magliyab mula sa apoy, nakasulat sa aklat kung ilang beses kang hinugasan ng Diyos sa kasalanan, ngunit alam mong hindi ito nangyari tulad ng nangyari sa mundong ito. Ama, maraming kasalanan ang nagawa, na mabubura lamang ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng apoy. Alisin ang pagnanasa sa katawan sa pamamagitan ng pag-aayuno, sapagkat hindi ka papasok sa aking kaharian nang may pagnanasa. Tama na, itigil mo na ang pagiging makalupa. Linisin mo ang iyong sarili sa mga makalupang bagay, dahil darating ang panahon na hindi ka na makakapasok sa hakbang pagkatapos ko. O, Amang Israel, maging espiritual, gusto ko ito, sapagkat ang buong lupa ay nagniningas na dumadaan sa apoy, at ang iyong katawan ay dumadaan sa apoy kung ito ay makalupa. Israel, hindi ka pinipilit ng Diyos kung ayaw mo. Hindi na panahon para pilitin ka ng Panginoon, dahil kukunin ng Diyos ang kanyang pag-aari, kukunin ng Diyos ang lahat, hanggang sa pinakamababang putik. Ang lupa ay mabibiyak at ito ay masusunog, sapagkat ang Diyos ay naging kasuklam-suklam sa tao. Aking mga anak, aking mga bulaklak, dumarating ang panahon na darating ang mga anghel upang kunin kayo. Sapagkat nasusulat sa kasulatan na pansamantalang mawawalan ng kalikasan ang lupa. Saan kaya siya pupunta? Aking mga anak, ingatan ang iyong buhay, sapagkat ang apoy ay dumarating sa lupa, at ibinibigay lamang ito sa taong nagbasa ng kanyang katawan ng tabako at inumin. Anak ko, hindi na magtatagal at tinatapos na ng Diyos ang kanyang gawain, at hindi na malalaman kung saan nanatili ang kanyang espiritu, sapagkat wawakasan ng Diyos ang kanyang lugar at ang kanyang sisidlan, dahil hindi ka lumambot. Ngunit dumarating ang oras na lumambot pagdating ng umuupok na apoy. Pagkatapos ang lahat ng iyong puso ay lalambot, ngunit ito ay magiging walang kabuluhan, o aking bayan, ang tunay na katotohanan ay aking sinasalita, kapag ang apoy ay bumagsak sa lupa. Kayo'y matupok. Kayo ay tatakas kasama ng apoy sa kagubatan, at inyong sasabihin, Panginoon ko, aking Diyos, bakit mo ako pinarusahan sa apoy? At sasabihin ng Diyos, sapagkat ikaw ay naupo kasama ng mundo at kumilos tulad ng sanlibutan, kaya't ang apoy ay dumating sa iyo,
dahil hindi mo naisip ang aking pagpapagal sa araw na ito at noong unang panahon, para sa sombrero o sa baske o sa daungan, bayan ko, mag-ayuno kayo palagi, upang mawala ang gana. Aking bayan, ang mga tao ng Israel ay dumaan sa tubig, at tayo ay dadaan sa apoy, sapagkat ang apoy ay dumami sa lupa na parang apoy na nanggagaling sa langit. Ngunit hihipan ang Diyos, at lalabas ang apoy sa bibig ng mga tao. Ito na ang katapusan ng mensahe. Ngayong araw, pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa kanyang sagradong puso. Amen.